Pakaiga, nagbabalik ang unang balita. Paakumpanya ng langis na mapatutunayang sobra ang dagdag singil noong Martes Santo, pananagutin ng Department of Energy. 100,000 pisong multa at pagkakakulong ang maaari raw nilang kaharapin. Darito ang report ni Michael Pahatin. This week, our view is oil prices should roll back, depending on how much you increased last week. So if you increased last week, your rollback should be higher. If you did not increase, then it should be lesser than those that did the increase. Yan ang pahayag ng Department of Energy. Di raw nila palalagpasin ng mga kumpanya ng langis na nagpatupad ng oil price hike noong April 19 ng sobra sa kwenta ng Department of Energy. Kahit pa nagpatupad ng rollback kinabukasan ng Chevron at ang total nitong Huwebes Santo, kasama pa rin sila ng PTT Philippine at Shell sa mga pinagpapaliwanag ng Department of Energy. Iimbestigahan daw ito ng Joint Task Force na pinangunahan ng Department of Energy at Department of Justice. I think we put to jail. The regulations law says they can be put to jail. Bukod sa posibleng pagkakakulong, papatawan din daw ang mga naturang kumpanya ng langis ng 100,000 pisong multa. Pero sabi ni Energy Secretary Jose Almendras, there should be a more exciting penalty structure. Like, if you gain by 1,000,000 pesos, your penalty is times 100. Nauna nang ipaniliwanag ng mga kumpanya ng langis na sumusunod lamang sila sa dikta ng bentahan sa world market. Pero hindi kumbisido rito ang DOE. Last week, I authorized the release of a statement delivered by Yusek J. Layog in Kuwait during the IEF gathering there, wherein the Philippines made a position that we felt that international oil prices are now heavily speculative. We have no factual computational basis to have made that statement. We were criticized for being emotional. I'm sorry if you think I'm emotional, but they burn my pictures every time fuel prices go up. And everybody laughed. Proof is, Saudi Arabia said they have no problem producing the shortfall of the production of Libya. And I believe Saudi Arabia when they said that, because they did kick up their production. As a matter of fact, that's why they announced the rollback, because they said, we can produce it, nobody's demanding it. Nitong Marso ay pumalo sa $100 level ang presyohan ng kada bariles ng Dubai crude. Huling umabot sa $100 ang presyo noong August 2008. Pero ang lokal na presyohan ng diesel ngayon, mas mahal ang 3 piso kumpara sa local pump prices noong 2008. Pagdating naman sa gasolina, mas mura ng 6 na piso ang presyo ngayon kada litro, kumpara sa presyohan 3 taon nang nakakaraan. Para sa unang balita, Michael Pahatin reporting. Iglesia ni Cristo at iba pang religious group hayagan ng pagsuporta sa reproductive health bill. Sa kabila nito, hindi pa rin natitinag ang simbahang Katoliko sa pagkontra sa naturang panukalang batas. Narito ang report ni Lia Manyalak. Sa malaking prayer rally ito noong Marso, nagpakita ng lakas ang mga kontra-reproductive health bill. Bukod sa simbahang Katoliko, kaisa rin noon ang leader ng ilang relihiyon tulad ng Orthodox Catholic Church, Buddhist, Islam at Hindu. Pero solid ding humarap sa media ang Interfaith Partnership for the Promotion of Responsible Parenthood o IPPRP na kinabibilangan naman ng 12 Christian denominations na sumusuporta sa reproductive health bill. The Catholic Church thinks that it has moral jurisdiction over everything. Dapat igalang din yung separation of church and state at hindi gamitin ng pulpito for political purposes. Ayon pa sa IPPRP, kabilang daw sa grupo nila ang Iglesia ni Cristo. Oktubre nung nakaraang taon, sumulat daw ang liderato ng Iglesia ni Cristo kay Congressman Rogelio Espina para ihayag ang kanilang suporta sa RH Bill basta wala umano itong mga immoral na probisyon. Paniwala ng Iglesia ni Cristo, moral na obligasyon ng mga magulang ang matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Kaya kung kailangan, dapat daw planuhin ang bilang ng mga ito. Nakasaad pa sa liham na suportado rin nila ang paggamit ng contraceptives basta't hindi ito abortive fashion o nagiging dahilan para ma-abort ang sanggol. Kung tutuusin, ayon sa Iglesia ni Cristo, mas salungat daw sa kautusan ng Diyos ang natural family planning method. Dahil bawal umano ang pagpipigil sa mag-asawang magtalik sa loob ng mahabang panahon. Pero ang simbahang Katoliko hindi natitinag sa pagkontra sa RH Bill. Natural planning ang ikinakampanya nito sa paniniwala namang immoral ang paggamit ng artificial contraceptives. Patuloy na tinututulan ng ating simbahan sapagkat yung mga bagay na labag sa kanyang itinuturo at sa ating moral life ay hindi pa rin tinatanggal.
Tingin pa ni Cebu Archbishop Ricardo Cardinal Vidal, dapat nang itigil ang pakikipagdialogo ng simbahan sa Malacanang ukol sa RH Bill. Kumbinsido na raw naman kasi si Pangulong Noynoy Aquino na dapat itong ipasa, pero giit ng palasyo, mainam daw ang pagdedebate sa issue. Maganda lang po dito is that we are encouraging individual thinking in that sense na we really all have to make as individuals the choice whether to support something or not. So yun po yung nagiging maganda dito na lahat po ng ating mga kababayan, because of the debate that is going on, na naliliwanagan po sila kung ano po yung posisyon ng isa, ano po yung posisyon ng kabila. At of course, in a democracy, we are all free to make our own individual decisions. Para sa unang balita, Lia Manyalak reporting. Shrine para sa yumaong Pope John Paul II, itinatayo sa isang dating refugee camp sa Morong, Bataan. Ang naturang lugar ay isa sa mga binisita ng Santo Papa nang magpunta siya sa Pilipinas noong 1981. Narito ang report ni Jiggy Manicad. During the time, merong cross. Ito ang dating Philippine Refugee Processing Center sa Morong, Bataan. Mula 1980 hanggang 1994, ito nagsilbing pansamantalang tahanan na may 400,000 Vietnamese, Laotian at Cambodian lumikas sa kanilang mga bansa gamit ang bangka dahil sa mga kaguluhan doon. May 30 taon na rin nakakalipas, nagmisa dito si Pope John Paul II. Ang larawang itong isa sa mga nagsisilbing alaala ng pagpunta rito ng isa sa pinakamamahal na Santo Papa sa kasaysayan. Ngayong nalalapit na ang beatification ni Pope John Paul II, itinuturing na sagrado ang lugar na ito. Isang shrine ang itinayo dito bilang tanda ng minsay tumapak dito ang Santo Papa. Gawa sa pawid at kawayan ang maliit na shrine. Mas mababa ito ng konti kumpara sa ginamit mismo ng Santo Papa noong 1981. Ang kanyang rebulto kasama ng isang bangka ng mga dating boat people na naninirahan dito. Once upon a time, BTPI, the former refugee camp, help out people, people who were in need, people who were in distress, and these were the Indo-Chinese refugees. So where our country was just so generous, very charitable, and help out these refugees for their new beginning. Ang bricks na mismong inapakan ng Santo Papa muling ginamit sa paggawa ng shrine. Ang mga lamesang gagamitin bilang altar, gawa sa indigenous materials upang maipakita ang pagiging simple ng buhay ng Santo Papa. Para po sa Morong ay napakalaki pong grasya na kung isipin na mayroong isang Santo Papa na pumunta dito noong 1981 at ang Santo Papa ngayon nakiramay sa kalagayan ng mga Vietnamese refugees na tinanggap natin bilang hospitable country, ay pinahalagahan niya yung effort ng mga Pilipino noon at yung pakikiisa niya sa mga Vietnamese. Ngayon na siya ay mabibeatify, kami nagpapahalaga na yung event na yon ay nagbago ng aming komunidad, and we believe na pinabanal niya yung lugar na ito. Para sa unang balita, Jiggy Manicad reporting. Hindi bababa sa 17 tao patay sa sunog sa 4 na palapag na apartment building sa China. Ayon sa mga otoridad, suffocation mula sa usok ang ikinamatay ng karamihan sa mga biktima. 24 naman ang naiulat na sugatan sa insidente. Batay sa paunang investigasyon, nagsimula raw ang apoy sa paggawaan ng damit na nasa unang palapag ng gusali. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sunog. Isang wild giant panda cub na natagpuan sa isang village sa China na iligtas. Isang residente ang nakakita sa 3 taong gulang na panda. Hirap umanong huminga ang panda at tila nangihina na. Agad inireport ng residente ang lagay ng panda sa mga otoridad, kaya isang rescue operation ang inilunsad. Pagkatapos ng 10 oras, naibaba rin ang panda mula sa burol. Dinala ito sa isang panda facility para lapatan ng lunas dahil sa dehydration. Ang latest sa showbiz, ihahatid na po sa atin ni Luan D. Luan. Thanks, Igan.
Hollywood actress Angelina Jolie napili bilang bagong endorser ng sikat na luxury fashion brand na Louis Vuitton. Siya ang magiging mukha ng print-only campaign na i-release worldwide. $10 million umano ang kanyang talent fee na katumbas ng more than 432 million pesos. Bago si Angie, sina Jennifer Lopez at Madonna ang mga naunang modelo ng naturang signature brand. Britney Spears may strict instructions para sa kanyang US concert tour. Kabilang daw dito ang pagbabawal ng mga pagbebenta ng sa kanyang concert tour ng pizzas, cookie dough, ice cream, hot dogs, and beer. Yan daw ay para mapanatili ang kanyang pagiging fit and healthy. Isa pa niyang bilin ang pagpapatugtog ng songs ni Michael Jackson sa kanyang dressing room at all times. Ilang hits and dance moves si MJ ang hihirit din kasi ng pop princess. Sa Sacramento, California, magsisimula ang kanyang US tour on June 16. More showbiz scoops ang ihatid ko sa inyo mamaya when I return. Diyan lang kayo. Igan? Salamat, Luan. Makibalita na tayo sa dali ng trapiko at makasama po natin si Lala Roque. Lala. Igan, sa mga balaktuban dito sa SLEX na kung magiging maalwan po ang inyong biyahe dahil both lanes po ay maluwag po ang daloy ng trapiko. Yan po nakinig sa aking likuran, yung papunta dito sa harapan nyo ay yung papunta ng Maynila at yung kabilang lane naman, yung papunta na ng SLEX, ay wala akong problema. Maging sa Skyway, maluwag po ang daloy ng trapiko. Paalala lang natin, simula na po ngayon ang dagdag singil sa Skyway. Kung kayo po ay magagaling ng Makati, diretsyo naman na Alabang. Samantala, ating sisilipin din ang iba pang daloy ng trapiko, particular sa may Enlet, sa Balintawak. Yan po yung nasa pinakataas sa kanang bahagi ng inyong TV screen. Yung kaliwa po ay papunta yan ng EDSA at yung kanan ay papunta naman ng Toll Plaza. Ay wala pa rin yung problema sa mga oras na ito. Ang EDSA Ortigas Avenue na naman, yan po yung nasa baba sa kanang bahagi ng inyong TV screen. Yung kaliwa po ay papunta ng Monumento at yung kanan ay papunta na naman ng Makati. Wala pa naman yung problema sa mga oras. Sa Kamuning lang ho ang lagi nating binabantayan, lalo na yung kanang area na yan, nakikita nyo ay papunta ho yan ng Makati. At yung kaliwang bahagi ay papunta ng Monumento. Yung papunta po ng Makati, naku po, magmadali na po tayo, yung mga alis po at pila na po ang mga sasakyan sa mga oras na ito. At paalala lang natin, number coding po ay pinapatupad na ngayong Martes 3 and 4. Bawal po ang mga plaka nagtatapos sa mga numero niyan. At yan ang latest. Balik sa'yo, Igan. Salamat, Lala. Hirin namin mamaya, batang lalaking dinukot at ginamit pa umano sa pagnanakaw sa isang grocery store sa Maynila, nailigtas. Motorsiklo sumalpok sa isang truck sa Rojas Boulevard sa Pasay, 2 ang patay. Balikan po natin Susan para sa kanyang mga tipid tips sa kuryente ngayong pong tag-init. Susan! Yes, Arnold.